Fibonacci sequence. Ano nga ba ang Fibonacci? Ang Fibonacci ay isang sequence ng numbers kung saan ang bawat numero ay ang sum ng dalawang numbers bago ito. Nagsisimula tayo parati sa 0 at 1 and so on. Para mas maintindihan natin kung paano siya nabubuo, ganito siya. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, and so on. Kukunin lang natin yung dalawang numbers parating nandito. And sa coding naman, ito ang code breakdown niya. Ano nga ba ang n? N is yung dami ng terms sa sequence. Next, isang variables kung saan inset natin ng A ang 0 sa A at 1 sa B. Next is ang print. I-print natin yung 0 at 1 para makita agad sa output. Lumamit din tayo ng AND para nakadikit lang sila sa line. Then for the loop, gagawa tayo ng loop na magsisimula sa 2. No? Bakit 2? Kasi tapos na yung dalawang numbers. So magsisimula tayo sa pangatlo. And also nandun yung n, which is yung terms. I-compute naman natin yung next number. So sa loob ng loop, kukunin natin yung next number sa pamamagitan ng pag-add ng A plus B. After that, syempre magpiprint ulit tayo. Pagkatapos makuha yung number, print din natin siya para makita. And then, para makuha yung susunod na number sa next ikot ng loop, ililipat natin si B kay A and next kay B. And once natapos mo tong code na to and in-run mo siya, ito ang kanyang kakalabasan. Ito na ang kanyang output. So, ganun lang siya kasimple. Actual code of Fibonacci sequence. Ang Fibonacci sequence ay isang series ng mga number kung saan ang bawat numero ay sum ng dalawang naunang number. At dito, nagdeklara tayo ng isang function na tinatawag na Fibonacci na tumatanggap ng isang argumento or n na kumakatawan sa bilang ng mga termino ng Fibonacci sequence na nais nating makuha. Kung ang n ay mas mababa o katumbas ng 0, ang function ay nagbabalik ng isang blank list or walang laman. Kung ang n naman ay 1, nagkakaroon ito ng isang element. At dito naman, nag-initialize tayo ng listahan na tinatawag na sequence na may mga unang dalawang term ng Fibonacci sequence. Yun ay ang 0 at 1. Ayun. Ang loop na ito ay nagsisimula mula sa ikatlong term or index 2 at nagpapatuloy hanggang sa n. Sa bawat pag-ikot ng loop, kinukuha ang huling dalawang term ng sequence gamit ang negative sequence 1 at negative sequence 2 at pinagsasama-sama ang mga ito upang makuha ang susunod na mga term or next value. Pagkatapos, idinadagdag ang next value sa listahan ng sequence. Pagkatapos ng loop, ang buong Fibonacci sequence na nabuo ay binabalik. Dito, tinutukoy natin ang bilang ng mga term or num terms na nais nating makuha na 10 sa kasong ito. Tinatawag ang Fibonacci function gamit ang num terms at inimbak ang resulta sa Fib sequence. Sa huli, ipinapakita ang Fibonacci sequence sa console. Kaya kapag iniran natin ang program, lalabas po yung sequence na ito. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, and 34. So, that's the Fibonacci series, a beautiful example of how simple rules can create powerful patterns. Pwede nyo din naman po subukan ito in any language like Python, C++, and JavaScript. Yun lamang po at maraming salamat.